Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jared. Isa akong balot vendor na kakaiba ang pagtitinda. May single motor ako at sa likod nito ay gumawa ako ng 2 basket na pinaglalagyan ng mga paninda ko. Sa isang basket ay balot at sa kabila naman ay penoy. Pero kadalasan talagang paninda ko ay solid na balot. Dumarayo ako kung saan-saan, lalo na sa mga liblib na baryo. Malakas kasing makabenta sa mga ganitong lugar eh. Madalang lang kasing makapunta ng bayan upang bumili. Kapag talagang malayo ay nag-aangkat din ako ng mga pangrekado tulad ng mga asin, bawang, paminta, sibuyas at iba pa. Sayang din ang kita eh. At nagagawa ko namang mapaubos ang lahat. Wala pa akong asawa pero may tatay at nanay pa ako na parehong matanda na. Hindi na nila kayang magtrabaho pa. Kaya ako naman ang sumuporta sa kanilang 2. Sa pagiging tindero ko ng balot, ay marami akong naging kakilala at naging kaibigan. Ang tawag nga nila sa akin na nakasanayan ay Manong. Kahit mas matanda pa sa akin ang bibili, ay nakikimanong na din sila kasi nakasanayan na nilang bansag iyon sa akin. Hindi naman ako nagrereklamo. Mas gusto ko pa nga yun kaysa sa Jared na lang. Tunog pangalan ng mayaman pero ang totoo ay mahirap lang ako. Minsan ginabi ako sa pagtitinda. Ay may isang matandang babae ang nakita ko sa daan. Madungis siya. May kakaibang amoy dahil sa matagal na yatang hindi pagligo at may malaking peklat sa mukha. Paika-ika itong lumakad habang may hawak na tungkod. Haplos-haplos din ito ang kanyang tiyan na tila kumakalam at hindi pa kumakain. Tumigil ako sa pagmamaneho upang kausapin siya. Nakaramdam kasi ako ng awa sa kanya eh. Naisip ko kasi si inay at itay. Paano kung wala din ako na nag-aalaga sa kanila? Paano kung naging kagaya sila ng matandang babae na nagpapalaboy-laboy lang at kung saan-saan natutulog? Hindi ako nagdalawang isip na kausapin siya at tinanong kung maayos lang ba ang kalagayan niya. Medyo nakakatakot nang tignan niya ako kasi mapupula ang mga mata niya. Sa huli ay nawala din kasing ngumiti siya sa akin. Nagugutom na raw siya. Ilang araw na daw na walang kain. Wala ding matulugan at walang pamilya na. Dahil sa awa ko ay bumalik ako ng motor at kumuha ng ilang pirasong balot na paninda ko. Mabuti na lamang at hindi pa ako nakaubos, kaya may ibinigay ako sa matanda. At sa ganung paraan man lang ay magawa ko siyang matulungan. Sa gutom niya ay halos kainin niya na pati ang balat ng binigay kong balot. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ilag na ilag siya noon sa iniabot kong suka na may nakababad na bawang at sili. Lalong-lalo na sa asin na dinakot ko. Ayon sa kanya ay may allergy daw siya sa maaalat na pagkain o bagay. Mabilis niyang naubos ang 5 balot na binigay ko. Sobrang nagpasalamat siya sa akin. Kahit papano daw ay naibsan ang kanyang gutom. Nagpakilala siya sa pangalan na Lola Indang. Mag-iingat daw ako lalong-lalo na sa mga pinupuntahan kong baryo kapag 10 oras na ng gabi. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Kaya napatanong ako. Pero ang sabi niya ay kapag nalagay sa alanganin ng buhay ko, kung may magtangkang manakit sa akin, ay sabihin ko lang daw ang pangalan niya at sabihin na apo niya ako. Sa pamamagitan daw noon ay hindi na itutuloy ng mananakit sa akin ang masama nilang balak. Tumango na lamang ako at nagpaalam na alis na. Pero sa isip-isip ko noon, mukhang nagyayabang lang si Lola Indang. Maayos ko naman siyang iniwan ng gabing iyon. Nalugi man ako ng 5 balot, at least nakatulong ako sa kapwa ko. Sa mga sumunod na araw, ay naging matumal ang bentahan ng balot. Tinamaan kasi ng krisis ang lugar namin, pati na ang mga karatig baryo dahil sa walang ulan. Sa madaling salita ay El Nino noon sa amin. Kailangan pang bumili ng mga gasolina o krudo para sa gagamiting water pump para magkatubig ang mga pananim.
Naapektuhan din ang pagtitinda ko ng balot kasi ang mga customer ko ay napipilitang magpas muna kasi wala daw pambili. Ang iba naman ay inuutang kaya medyo naapektuhan ang puhunan ko. Wala naman akong ibang maisip na paraan kasi kapag nagtagal ang mga paninda ko ng ilang araw ay pwedeng masira kaya ipinapautang ko na lamang ang mga hindi ko nabebenta. Bawat hapon hanggang gabi na lumalabas ako para maglako ay pababa naman ng pababa ang napagbebentahan ko. Kahit anong sipag ko ay wala talagang masyadong pera ang mga tao. Kahit binabaan ko na ng presyo ang paninda kong balot, ay hindi pa rin nila pinapansin. Dagdagan pa na may mga naglalakad na nagtitinda rin ng balot sa mga bangketa sa kalsada. Hindi ko naman sila masisisi kasi gusto din naman nila maghanap buhay para may maipakain sa kanilang pamilya. Nasa bahay na ako noon at nag-iisip ng parang kung paano ang diskarting gagawin ko. Hanggang sa bigla ko na lamang naisip ang isang baryo na iniilaga ng marami. Ang sabi sa nasasagap kong chismis ay may mga vendor rin ng iba't ibang item ang binalak na pasukin ng kinatatakutang baryo na iyon. Pero ang nangyayari ay bigla na lamang daw naglalaho ang mga ito at hindi na muling nagpakita pa. Sa totoo lang ay hindi ko pinaniniwalaan ang kwentong iyon patungkol sa iniilagang baryo. Ang dahilan ko kung bakit hindi ako naniniwala ay yung parte na sinasabi nila na isa daw iyong baryo ng mga aswang. Para sa akin kasi ay hindi totoo ang mga aswang. Nagdadalawang isip lang ako kasi baka hindi aswang ang nakatira doon, kung hindi mga takas na kriminal at halangang bituka na walang awa kung pumatay. Baka sila lang din ang nagpakalat na may aswang sa baryo na iyon upang walang maglakas loob na pumasok at huliin sila. Ang mga isiping iyon ay nagtatalo sa aking isipan. Ngunit sa huli ay isang desisyon ang aking nabuo. Mamayang gabi ay susubukan kong pasukin ang baryo na iyon upang magtinda ng balot. Pagsapit ng hapon ay naglalako muna ako sa kalsada habang papunta sa kalye kung saan papasok sa iniilagang baryo. Mga alas 6 na nang makarating ako ng bukana. Hindi ko maitatanggi na kinakabahan din ako ng mga sandaling iyon. Pero tinuloy ko pa rin ang pagpasok. Sa bungad ay kakaibang presensya ang aking naramdaman. Hindi ko naiwasan ang kilabutan at tayuan ng mga balahibo sa katawan. Pero tumuloy pa rin ako kahit may nararamdaman akong tila kakaiba sa paligid. Para bang may sumusunod sa akin na palipat-lipat sa sanga ng punong kahoy. Hinayaan ko na lamang at ipinagkibit balikat. Maya-maya pa ay naaninag ko ang mga ilaw sa baryo. Nangangahulugan lamang na malapit na ako. Nagawa ko pang bumusina sa malaking asong itim na nakaharang sa kalsada, pero ayaw nitong tumabi. Itinigil ko ang pagmumotor. Saka ko kumuha ng malaking bato at ipinukol ko. Tinamaan ito sa ulo pero hindi natinag. Marahan itong naglakad palapit sa akin na tila ba ng gagalaiti. Inikot ko ang motor ko pabalik. Pero muli akong natigilan nang biglang nagpakita ang mga tao sa baryo na magkakasama. Sinabi ko sa kanila na magtitinda lamang ako ng balot. Subalit walang pagtugon akong natanggap. Mas lalong naging agresibo ang itim na aso na tila ba gusto kong itaboy papalayo. Mabuti na lamang at hindi niya ako inatake. Pero nakita kong hinabol niya ako nang mapaandar ko na ang sasakyan ko. Ngunit dahil sa mabato ang daan ay aksidente akong natumba. Nagkalat ang mga paninda ko sa lupa. Subalit hindi ko na inintindi iyon kasi mas importante ang aking kaligtasan. Nakita ko rin ang mga taong sumusunod sa akin na may pambihirang bilis at ligsi sa pagkilos. Nababanag ko rin ang mga mukha nila na may matatalim na tingin at matatalas na pangil sa bibig. Doon ko napatunayan na totoo ang mga aswang. Ang asong itim na humahabol sa akin ay nasa harapan ko na noon na nakatingin lamang. Nanginginig na ako noon sa takot, pero biglang naisip ko ang mga paninda kong mga asin. Tumakot ako saka isinaboy sa isang lalaki na malapit na sa aking kinaroroonan. Nabalitaan ko kasi na takot ang mga aswang sa asin. Nagpapapalaho ito dahil tila napaso ang balat niya.
Ang sumunod na nangyari ay nilundag ito ng malaking asong itim, saka walang awang nilapa. Sa nangyari sa lalaki, ay naisip ko na baka ako na ang susunod na mapapatay. Kaya napapikit na lamang ako ng mga mata habang nagdadasal. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang matandang babaeng tinulungan ko. Sinambit ko ang kanyang pangalan at nang muli akong dumilat ay nasa harapan ko na siya. Nakatalikod at kaharap ang mga taga-baryo na hindi bababa sa 10 ang bilang. Sinabi ni Lola Indang na apo niya ako at kung sino man ang magtangkang saktan ako ay harap muna ito sa kanya. Dahan-dahang napaatras sa mga taga-baryo at ang iba ay kinuha ang nagkapera-perasong bangkay ng kanilang kasamahan. Nang makalis sila ay tinulungan ako ni Lola Indang na pulutin ang mga paninda kong balot at nang maiayos na namin ang lahat ay muli siyang humingi ng ilang peraso. Hindi ko man alam ang tunay na pagkatao ni Lola Indang, pero ang alam ko ay may kabutihan siyang pagkatao. Sa paglitaw ni Lola Indang ay siya rin pagkawala ng asong itim, pero hindi na lamang ako nagtanong pa. Pagkabigay ko sa kanya ng mga balot na may basag na, ay nagpaalam na rin ako. Tumango lamang siya na may matamis ng ngiti. Wala akong napagbentahan ng gabing iyon, ngunit may aral akong natutunan na hindi masama ang maniwala sa mga sabi-sabi at huwag magpapadalos-dalos ng desisyon. Kapag nakikita ko si Lola Indang ay palagi pa rin siyang humihingi ng paninda ko at bilang pasasalamat sa pagliligtas niya ng buhay ko ay walang pag-aalinlangan ko siyang inaabutan. Hindi na din kasi naging problema ang pagtitinda ko noon kasi laging umuulan na ng umaga kaya nakaahon ang mga magsasaka sa kahirapan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.